Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome sa ICA Taiwan. Amen. Amen. Okay. So today, thank you for Pastor Betty who trusts me to share the Word of God with you and those who are online viewers. And ngayon po, we're going to talk about the sign of Jonah. Ang text po natin ay matatagpuan po natin sa Jonah chapter 1 verses 15 up to 2 to 10. Okay? So, in chapter, alam po ninyo, hindi pa, okay? Right. Marami pong mga bagay na makaka-attract sa atin sa mundo. Okay? And dati, ang sipag-sipag po nating umatin ng service, ang sipag-sipag nating umatin ng prayer meeting, okay? But suddenly, there was this beautiful thing outside the church, okay? And you tend to get away from it, okay? So you decided to, for curiosity's sake, okay? So you left the church, okay, and ran towards the world, okay? But you know what? The Holy Spirit, or God, never deserted you, never left you out, okay? So everywhere you go, kasama po natin siya. Okay, kahit na matigas yung ulo natin, kasama natin siya. Not knowing, minsan you don't really napapansin yun. But if you're a child of God, okay, He will never let you go na mapapasama ka. Okay? So every time you go, okay, the Holy Spirit is there. Okay? Oh, ang ganda-ganda noon, okay? But hanggang sa hindi mo na napapansin ang Panginoon, babatuhin ka niya. At usually, kapag nasaktan ka, anong sinasabi ninyo? Ouch. Yung mga sosyal na mga tao, sasabihin niya, ouch. Okay? Ouch. Okay? O kaya yung mga teenager, oh my God. MOG. Okay? Pero yung yung mga Pilipino talaga, aray. Ganon. Okay? So, today ang pag-uusapan natin is yung ano bang nangyari kay Jonah? Okay? Hindi po madali yung pag-iwas sa Panginoon. Kasi sa unang mensahe natin noon, sabi niya, disobedience to God is a sin. Okay? It's not a sin. It's sin. Okay? So it's salt. Right. Okay. Basahin po natin ang Jonah chapter 1, verses 15 to 16. Okay, so they pick up Jonah and hurled him into the sea. Sabihin natin, hurled. Okay? And the sea ceased from its raging. So when the people or the mariners throw Jonah out from the boat, okay, the storm stopped. Okay? Then the men feared the Lord exceedingly, and they offered a sacrifice to the Lord and made vows. Okay? And here, noong tumigil po yung storm, na-realize ng mga marinero na yung Diyos ni Jonah talaga ang Diyos. Okay? Kaya sila ay natakot at sila ay nagsisi at sila ay nag-offered ng kanilang ng praise sa Panginoon, ng prayer sa Panginoon, at sila ay nagsabi na kami po Panginoon ay magtitiwala na sa iyo. Sometimes yung ating disobedience sa Panginoon ay nagiging sanhi rin ng kaligtasan ng iba. Okay? Pero hindi ka pa rin natitinag sa pagkamatigas ang ulo mo. Okay. Doon po sa 17 naman, let's
read 17, Jonah chapter 1 verse 17. Okay, basahin natin. And the Lord appointed a great fish to swallow up Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Okay, sabihin natin appointed. Okay. Ang sabi po doon sa Tagalog, okay, sa utos ni Yahweh, okay, God appointed the fish, okay, nobody, okay, can do that except the Lord. Okay? Doon sa English natin, appointed, sa Tagalog, inutusan ng Panginoon na lamunin si Jonas ng isang dambuhalang isda at siya'y nanatili ng 3 araw at 3 gabi sa tiyan nito. Pag hindi ka mahuli talaga ng Panginoon, okay, kahit na sa anong paraan kay gagawin ng Panginoon para ikaw ay mahuli at ilagay ka niya, nakakausapin ka niya, tumigil ka nga at ikaw ay kakausapin ko. Anak kita, ayaw kitang mapariwara. Ikaw naman nagpupumiglas. Ay gusto ko yun, Panginoon. Okay. Hindi nga maganda yun para sa iyo, anak. Okay. Tapos magtantrum ka pa. Okay. Tapos lalayas ka pa. Okay. Right? Ang sabi naman ng kaaway, maganda ako. Okay. Yeah? Kakaway. Okay. Halika na. Right? But the Lord stopped Jonah. Okay? And after that, noong nandun na siya sa loob ng fish, can you imagine yung nasa loob ka ng isda? Hindi naman sinabing whale, hindi naman sinabing balyena, basta dambuhalang isda. Hindi ko alam kung anong klaseng dambuhalang isda yun. Okay? At nandun ka na, si Jonah naandun na sa loob at sa sa chapter 2 verse 1 and 2, let's read it again. Let's read. Okay? And it says in Jonah chapter 2 verse 1 to 2, then Jonah prayed to the Lord his God from the belly of the fish, okay, saying, I called out to the Lord out of my distress, and he answered me out of the valley of Sheol. I cried out, and you heard my voice. Okay. Sa Tagalog, habang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya ng ganito. Nung nasa ship o nasa barko, si Jonah, hindi siya nanalangin. Kaya naghihimutok pa. Okay? At na-find out siya ng kapitan. Okay. Pero noong siya ay talagang naandun, wala na siyang makitang iba sa loob ng tiyan ng isda, maliban ang Panginoon. Sometimes God will gonna put us in a cage so that He can talk to you and you must listen. When Jonah was in the belly of the fish, anong nangyari sa kanya? Na wala na siyang ibang matatawagan pa. Kasi pag nasa mundo siya, pag nasa labas siya, ang daming atraksyon sa kanyang buhay. Okay? Meron siyang kaibigan na matatawagan. Okay? At ngunit nung nasa tiyan po siya ng isda, anong nangyari sa kanya? Ang loob ng tiyan, ang laman ay ang loob ng yung belly of the fish become the sanctuary of Jonah. Okay? And in the sanctuary, in that moment, everything except God diminishes in your sight. Kapag nandun na po kayo sa loob, can you imagine Jonah, kahit saan siya lumingon, wala siyang makikita. Okay? At wala siyang dapat gawin, kundi ang tumawag sa Panginoon.
Okay? When we are in the sanctuary, God stripped the wayward prophet of Jonah with pride and prejudice. Okay? Pag tayo po ay nasa sanctuary, wala na po tayo nakikita kundi ang Panginoon. Inaalis ng Panginoon yung ating kayabangan, naalis ng Panginoon yung ating pagiging makasarili. Okay? At inaalis din ng Panginoon yung lahat ng spiritual distraction na pwedeng makadistract sa iyo. So inside of the feast, Jonah submitted to God without reservation. Okay? Can you imagine? Dadaan po tayo sa malaking problema para maano ang attention mo at mag-stay ka sa presensya ng Panginoon. At pag ikaw ay nasa presensya na ng Panginoon, ang Panginoon, kinahabagan ka niya, inalis niya lahat ang pride mo, at isinunder lahat ni Jonah ang kanyang sarili. At ano ang sabi niya? Okay? Ang sabi po niya ay ganito, kinausap niya ang Panginoon, at ang kanyang panalangin ay ganito. Sa Jonah chapter 2 and 3, it says, sa Tagalog, Yahweh, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa iyo at sinagot mo ako. Mula sa kalaliman, walang katulad. Ako'y tumawag sa iyo at dininig mo ako. Inihulog mo ako sa pusod ng dagat, napadpad ako sa laot ng karagatan at natabunan ng malalaking alon. Dito, nung siya ay nanalangin, hindi siya nanalangin para sa kanyang sarili, kundi nagpasalamat siya sa Panginoon dahil sinabi ni Jonah, Panginoon, salamat, buhay pa rin ako. Okay? Kaya mga kapatid, kung dumaan man po tayo sa problema, kinausap tayo ng Panginoon, pasalamatan natin ang Panginoon, sabihin mo, salamat Panginoon, buhay pa rin ako. Amen. Okay? Kaya kung meron tayong pinagdadaanan, huwag tayong tumakas. Okay? Alam nyo, pag nung ako ay nung nadisgrasya yung pa ako, remember, noong December, dahil pagbukas ng taxi, may natungtungan po ako doon sa pavement na nakauka, and then doon natumba po ako, malapit na malapit doon sa gulong ng kotse. And yung size ko, at saka yung pagtumba ko, it's size na size ko talaga. So I cannot move anymore. Okay? And sabi ko, Panginoon, hindi ako makatayo. Okay? I could not get up. I could not get up. Help! Lord, help me. And suddenly there was a big man. Took me out. Okay? Pinatayo niya ako. Tinanong pa, anong ginagawa mo? Natumba nga ako. Okay? So when you are in yung sa na ano ka na sa loob ng tiyan ng belly, sasabihin mo, hindi na yung prayer mo yung sarili mo, kundi ang prayer mo ngayon is, salamat Panginoon, binuhay mo ako. Amen. Okay? Yung pagdaan ninyo sa problema sa buhay, I don't know kung anong mga rason kung bakit kayo nagkaroon ng problema. Alam ko sometimes God is speaking to you but you're not listening, so that, batuhin ka ng Panginoon, kung matumba ka, okay? Maybe financially breakthrough, financially bankrupt, okay? Relationship, broken, okay? Family problem, okay? Wala nang makain sa susunod, right? Nandun ka na at kung ano-ano nang iniisip mo. Pero huhulihin ka ng Panginoon. Sabi niya, narito pa rin ako. Kahit stubborn ka, papakinggan kita. Kaya sabi ni Jonah, Panginoon, salamat sa isda. Kung wala ang isda, sa loob ng isda pala, hindi kita makikita. Dito, sabi niya,
Yahweh, nang ako'y nasa kagipitan, sabi niya sa verse 2, okay? Yahweh, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa iyo at sinagot mo ako mula sa kalalimang walang katulad. Ako'y tumawag sa iyo at dininig mo ako. Ang compassion ng Panginoon kay Jonah, kahit siya ay lumalayo, okay, kahit ayaw niyang sumunod sa kanya, dininig pa rin ng Panginoon. At nagkaroon pa rin siya ng kahabagan kasi kung tuluyan na hahayaan niya si Jonah na lumayas, mapapahamak siya. Mga kapatid, sometimes we are having so much trouble. It's because maybe God is telling you something, but you are not listening. Okay? And sometimes God will make something na hindi mo inaasahan. Okay? Yung inaasahan mo na anak mo, yung pala ay nagloko. Yung inaasahan mo na anak mo nag-graduate ngayon. Okay? Kaya hindi niya masabi-sabi na nag-graduate na ako. Kailan ang graduation niyo, anak? Ganito. Okay? Graduate na ang anak ko. Yung pala, something is wrong. Right? Because nakatuon na lang sa anak mo, ang pansin mo. Okay? Trabaho para makatapos ang anak. Trabaho para makatapos ang anak. Pag may nag-invite sa iyo sa church, ay saka na lang kasi marami pa akong trabaho. But the Lord, yung inaasahan mong tutulong sa iyo, sometimes it fails you. But God gave you sanctuary. Okay? And sanctuary, God will stop you. Okay? He will stop your pride and prejudice. And God remove all spiritual distraction. Para ang pansin mo ay sa Kanya lang. In that situation, Jonah submitted everything without reservation to God. So yung isda, inutusan ng Panginoon yon para lamunin. Kahit na isda, pwedeng gamitin ng Panginoon para ang iyong pansin, upang mapansin mo na si Jesus ay nagmamahal pa rin sa iyo. Okay? Jonah started to pray when he was in the sanctuary. Ano natin sa sanctuary? Okay? Pag-aaralan po natin yan. Okay? When Jonah was in the belly of the fish, okay? Sa verse 3, he says doon sa verse 3. Okay, for you cast me into the deep, okay, into the heart of the seas, and the flood surrounded me. All your waves and your billows passed over me. Then I said, I am driven away from your sight, yet I shall again look upon your holy temple. Akala niya, sabi niya, Lord, hindi na kita makita. Okay. Pero ano sabi niya, inihulog mo ako sa pusod ng dagat, napadpad ako sa laot ng karagatan at natabunan ng malalaking alon. Verse 5, hinigop niya ako ng kalaliman. Okay, 5 and 6. Hinigop ako ng kalaliman hanggang sa tuluyang lumubog. Natabunan ako ng mga yagit. Ako'y nalubog sa ilalim ng mga bundok, sa daigdig na mga patay. Ngunit mula rooy, iniahon mo ako ng buhay, O Yahweh, aking Diyos. So inamin o tinanggap ni Jonah na ang kaligtasan lang ay matatagpuan kay Kristo Jesus. Walang ibang tao na ibinigay ng Panginoon na kayo ay maliligtas sa lahat ng inyong mga kasalanan maliban kay Kristo. Kaya kung ang buhay mo ay wala si Kristo sa buhay mo, ikaw ay naglalakad na napakadalim tulad ni Jonah na lumalakad sa napakalalim na pusod ng dagat. Wala kang makikitang liwanag, mga kapatid. Oo, lumalakad ka, kumakain ka, nagsasaya ka, inyet yung puso mo ay uhaw. Okay? Yung puso mo ay mabigat.
May nararamdaman kang kakaiba. Okay? While ang mga Kristiyano na may Kristo sa buhay, okay, masasaya sila kahit na ang problema nila ay napakarami, ngunit ang kanilang mga ngiti ay totoong-totoo, hindi ngiting hindi ngiting aso. Walang peke. Kapag si Kristo ay nasa puso mo. Mga kapatid, kung hindi mo pa kilala si Kristo sa buhay mo, hindi mo pa tinatanggap si Kristo sa buhay mo bilang Panginoon mo, tagapagligtas ng buhay mo, mga kapatid, ikaw ay naglalakad na walang kabuluhan ang buhay mo. Ngayon, pag tinanggap mo si Jesus, ang pangako niya, tatawagin mo siya bilang ama mo at binigyan kanya ng karapatan na tawagin kanyang anak. At bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. So, dito, nakita natin. Right? And verse 4, sinabi niya, nalayo ako sa iyo. Okay? For you cast me into the deep and to the heart of the seas. Okay? And the flood surrounded me. All your waves and your billows passed over me. Then I said, I am driven away from your sight, and yet I shall again look upon your temple. Okay? Sa Tagalog sinabi ko, nalayo ako sa iyo. Kailan ko kaya makikitang muli ang banal mong templo? Dito ngayon, sabi niya, Lord, hinahanap ko ngayon ang kanyang naranasan dito. Yung unang passage, yung unang prayer niya is, salamat Panginoon, buhay pa ako. At ngayon naman, i-restate mo ako, Panginoon. Susunod na ako sa iyo. Saan nangyari ang mga bagay na ito? Sa sanctuary. So, ang sanctuary is a place of prayer. Okay? And Jonah 2 and 3, sabi niya, inihulog mo ako sa pusod ng dagat, napadpad ako sa laot ng karagatan at natabunan ng malalaking alon. Right? The sanctuary is a place of prayer. Ano ang sanctuary ninyo? When you are in dire needs, saan kayo tumatakbo? Tumatakbo kayo sa bangko? O sa loan? Saan kayo tumatakbo kapag kayo ay nangangailangan? Okay? Dapat tayong tumakbo sa Panginoon. Maaring ang sanctuary ninyo is a place na walang magdidisturbo sa inyo. Okay? It could be your own bed. Could be your own room, okay? It could be somewhere na walang magdi-disturb sa inyo. Maybe sa park, okay? Right? At doon nahanap ni Jonah ang Panginoon. Sanctuary is also a place of confession, okay? In Jonah chapter 2 verse 9, it says, O Yahweh, tanging tagapagligtas ko. So Jonah, na-realize niya, the only hope he had is the Lord. Ang kanyang kaligtasan, ang kanyang pag-asa lamang ay ang Panginoon. Okay? At pagkatapos nun, anong nangyari sa kanya? When Jonah confesses that Jesus is the only means of his salvation, the sanctuary become a place of his deliverance. Okay? Ngunit mula rooy, in Jonah chapter 2 verse 6, it says, ngunit mula rooy, iniahan mo ako ng buhay, O Yahweh, aking Diyos. And in verse 9 and 10, it says, But I, with the voice of thanksgiving, will sacrifice to you. What I have vowed, I will pay. Salvation belongs to God. Okay? Right? Nakita natin po doon.
Let me see. Sandali lang po. But I, with the voice of thanksgiving, will sacrifice to you what I have vowed. I will pay. Salvation belongs to the Lord. And the Lord spoke to the fish, and it vomited Jonah out upon the dry land. Okay, dito, nung ikinonfess niya na siya lang ang salvation niya, anong nangyari? Sabi niya, Panginoon, susunod na talaga ako. Okay, yung ayaw niya na puntahan, sinabi ng Panginoon, iluwa mo na siya. Okay? Ano sinabi niya doon? Sa ano? Ako'y nahulog sa ilalim ng mga bundok sa daigdig ng mga patay, ngunit mula ro'y iniaahan mo ako ng buhay, O Yahweh, aking Diyos. Okay? So doon nakita niya, pagluwa ng sabi ng Panginoon, siya ay inutusan niya ang isda na lamunin siya. At inutusan din ng Panginoon na iluwa siya. Okay? So ibig sabihin, walang makakapagligtas sa inyo kundi ang Panginoon lang. Lalamunin ka ng Panginoon at yung pangako mo na gagawin, yung sinabi ng Panginoon at sinabi mo, Lord, yes, susunod na ako, Panginoon. Okay, doon sa gusto kong puntahan mo, ang pupuntahan mo, hindi doon sa gusto mo. So iniluwa siya mismo doon sa Nineveh. And because Jonah, this time, obeyed the Lord, 120,000 Ninevites was saved because of his obedience to God. Mga kapatid, make a sanctuary. Make Jesus your sanctuary. Maybe you have a place in your place, yung sa inyong mga lugar. Okay? Lumapit po tayo sa Panginoon. Okay? Not unless na i-confess natin yung pangangailangan natin. Okay? And also in sanctuary, there is deliverance. Muli, pinalaya si Jonah ng Panginoon. Okay? Inalis siya doon sa kanyang pride, inalis siya doon sa kanyang pagiging mayabang, disobedience, at anong nangyari? The sanctuary become a place of deliverance. Mga kapatid, only Jesus can save us. Only Jesus can deliver us sa lahat ng ating mga problema sa buhay. Okay? So this time, sino ka? Si Jonah ka ba? Or si Jonah na nagbabalik loob sa Panginoon? Meron po ba tayong stronghold sa ating buhay na parang ayaw nating bitiwan? Okay? At hindi natin maibigay sa Panginoon? Okay? Or maybe hindi mo pa kilala ang Panginoon. Okay? At nagnanais mo na gusto mong mapalaya pero hindi mo alam kung anong gagawin mo. Lumapit ka kay Kristo. Ano man yung pangangailangan mo, tutulungan ka ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Today, kung ang Panginoon nangusap sa iyo, sa pamagitan ng buhay ni Kristo, sa pamagitan ng buhay ni Jonah, this is the time for you to come and say, yes, Lord, susunod na po ako sa iyo. Taas lang po natin ating mga kamay kung meron po tayong mga problema sa buhay. I'll just raise our hands, okay? And I pray for you. Okay. Panginoon, nakikita mo ang mga kamay ng aking mga kapatid. Those who wants to say, receive you as their Lord and Savior. Father, I pray in the name of Jesus. Can I speak to their heart, Father God? Hallelujah. Tulungan mo po sila, Panginoon, na hanapin kanila. Uhawin mo ang kanilang mga puso at kaisipan, Panginoon. O Lord, hallelujah. At Lord, kung ano man yung mga
nakakagulo sa kanilang mga kaisipan. Dalangin ko po, O Diyos, na Ikaw yung kanilang takbuhan, Panginoon, na Ikaw yung kanilang lapitan, Panginoon, na Ikaw yung kanilang puntahan, Panginoon, O God, dahil Ikaw yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, na Siyang sumasagot ng lahat ng aming mga pangangailangan, O God. Ano man po ang pangangailangan na ito, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, doon sa mga tao, Panginoon, O Diyos, na nagtiwala sa iyo. Ano man po yung kalagayan nila, maaari man po sila ay mayroong silang mga sakit at karamdaman, Panginoon, O Diyos, na nagsabi, Panginoon, na wala ng lunas ang kanilang karamdaman. Lord, sa iyo walang imposible, Panginoon, O God. Hindi mo hahayaan, Panginoon, yung mga anak, Panginoon, na mag-suffer ng ganito, O Diyos. Ikaw ay nagpapagaling, Panginoon, ng lahat ng aming karamdaman, Panginoon, O God. Hallelujah. Yung mga nalulungkot, nalulumbay, Panginoon, O Diyos. Hallelujah. Dalangin ko po, Diyos, na Ikaw ang maging kanilang tagapag-aliw, Panginoon, sa kanilang kalungkutan, Panginoon, O Lord. Palayain mo sila, Panginoon, hallelujah, sa lahat ng depression, Panginoon, O God, sa stress, Panginoon, sa kapaguran, Panginoon, ng kanilang mga physical na katawan, Panginoon. As sinabi mo nga po, for the joy of the Lord is our strength, Father God. Hallelujah, hallelujah. Lord, you are here to set us free, Father God, from the bondage of our sin. Not only from the bondage of our sin, but also, Father God, from our sicknesses, Father God, hallelujah, from our confusion, Father God, because you are God of order, Father. Hallelujah. You are going to give us peace. Hallelujah. You are our Jehovah Shalom, Father. And I thank you, Lord. Hallelujah. Set them free, Father, in the name of Jesus. In the name of Jesus, those who are tired, give them peace, Father God. Give them strength, Father God, physically and spiritually, Father. In the name of Jesus, open their eyes, Lord Jesus. Look up to you, Father God. They were gonna look unto you, Father God. And Lord, you're gonna set them free. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, Father, we thank you. We thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Father. Oh, we are so indeed so grateful that you are our loving Father. Hallelujah. Who give us peace, who give us joy. Hallelujah. Give us victory, Father God. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Marami pong salamat, Panginoon, oh God, dahil pinalaya mo po kami. Hallelujah. At narito po kami, Panginoon, na magpupuri at magpapasalamat, Panginoon, O God. Hallelujah. We're able to what? Praise you with spirit and in truth, Father. We thank you, Lord, and we give you all the glory and honor. And we ask all these things in the mighty name of our Lord Jesus Christ. And everybody say